Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Sasagutin natin ang tanong na are. Dapat pa o hindi na kailangan pa na mag-adjorna ng Carta di Soggiorno na ang nakalagay ay ilimitata pa kapag mag-a-apply ng cittadinanza Italiana? Ikaw ay kasama din doon sa nag-iisip na magpaprocess na sila ng Italian citizenship. Sila ay mag-a-apply na ng Italian citizenship para yung hawak nila na permeso di soggiorno lungo periodo UE na ilimitata pa ang nakalagay ay hindi na nila i-adjorna pa. Paano kung nagpasok ka na ng cittadinanza Italiana at ang hawak mo pa din na permeso di soggiorno lungo periodo ay ilimitata pa ang nakalagay? Dapat pa ba na ikaw ay mag-adjorna pa o hindi na? Sasagutin natin ang mga tanong na yan raga. Dopo na sigla, partiamo! Para sagutin yung mga tanong na nabanggit kanina doon sa intro, ang pagbabasihan natin ay ang instruction na ibinigay ng Ministero del Interno doon sa official website sa pag-i-envia ng dumanda para sa cittadinanza Italiana. Dated December 21, 2023 pa ito, instruction para sa mga aplikante ng cittadinanza Italiana na holder ng permeso di soggiorno lungo periodo UE na ilimitata pa at maging para sa mga holder ng Carta di Soggiorno per familiare di cittadino UE o sila yung mga mayroong Carta di Soggiorno na sila ay kariko ng isang Italian citizen o citizen ng isang EU country. Ito ang bilin nila. Bago mag-proceed na i-envia ang application para sa Italian citizenship, siguraduhin muna na ang permeso di soggiorno na lungo periodo o ang Carta di Soggiorno per familiare di cittadino UE ay aggiornato na. Alinsunod doon sa Legge numero 238 ng 2021. Ang Legge numero 238 ng 2021 ay ang legge na bumago sa lumang modelo ng permeso di soggiorno. Specifically, yan yung legge na nagsabi na ang permeso di soggiorno na lungo periodo UE na ang nakalagay ay ilimitata pa ay mapapalitan na ng bagong modelo ng permeso di soggiorno na indicated na ang iskadensa na 10 years. Sa batas pa din na iyan, sinabi din na ang mga holder ng Carta di Soggiorno per familiare di cittadino UE na cartaceo pa o papel pa ay dapat na mag-adjorna dahil ang Carta di Soggiorno na in formato cartaceo ay mawawalan na ng bisa mula pa noong August 3, 2023 at papalitan na din ng modelo na plastificata o electronic. Balikan ulit natin aring instruction. If ever daw na hindi pa nagawa ang adjornamento, dapat munang gawin ang adjornamento. Either na magkukumpila ng kit at ihuhulog sa posta o pure kukuha ng apuntamento online tramite prenota facile ng Polizia di Stato. Depende doon sa tipo ng permeso di soggiorno na pwedeng gawin yan online. Tatanggapin lamang ang mga applications para sa Italian citizenship kung ang kanilang ini-upload sa kanilang application online na kopya ng Carta di Soggiorno nila ay may naka-attach na dumanda para sa aggiornamento o yung ricevuta postale. Na dapat ang bilin pa ay magkasama sa iisang file lamang ang nasabing Carta di Soggiorno at ang ricevuta postale. Linawin natin ha, kung ang iyong permeso di soggiorno lungo periodo UE ay aggiornato na at ang meron ka na sa ngayon ay indicated na yung iskadensa na 10 years at ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship, kundi okay na yon at pronto ka na dahil nagawa mo na ang adjornamento na nire-require ng instruction na nabanggit. Kung sakali naman na ang Carta di Soggiorno mo ay ilimitata pa din hanggang sa ngayon at mag-a-apply ka ng Italian citizenship, dapat na mag-adjorna ka. Just in case na mayroon ka ng documents na apostilato na mula sa Pilipinas, halimbawa,
lalo na yung NBI clearance na 6 months laang from the date of issuance, ay dapat nang makapag-invia ng dumanda for Italian citizenship. Di ka ang tagal bago maretiro ang permeso di soggiorno. May posibilidad na baka masayang ang NBI clearance. Kaya ang gagawin, mag-adjourna na agad. At pagkatapos na makapaghulog ng kit doon sa posta, sundin mo yung instruction nila. Sa iyong application para sa Italian citizenship, i-upload mo ang iyong lumang karta di soggiorno at nakaalega dapat ang ricevuta postale at magkasama dapat sa iisang PDF file. Sana naging malinaw yan sa iyo, Raga. Paano naman kapag ikaw ay nakapag-invia na ng iyong dumanda para sa cittadinanza italiana pero ang permeso di soggiorno lungo periodo UE na naisubmit mo ay ilimitata pa din, yung luma pa rin. Kasi hindi mo agad nalaman prima ang instruction nila na ito. Ano ang iyong dapat na gagawin? Base pa din sa instruction nila, kung sakali na nakapag-invia ka na ng dumanda mo para sa cittadinanza italiana po yung naisubmit mo o nai-upload mo online, doon sa iyong application ay ang karta di soggiorno na ilimitata pang nakalagay o para naman doon sa mga kariko ng Italian citizen ay karta di soggiorno na formato cartaceo pa ang naisubmit nila, kailangan pa din na gawin ang adjournamento at kailangang i-transmit o i-send via email sa PEC na indicated diyan sa instruction. At kailangan na doon sa email ay indicated o specified ang numero ng KPDC ng iyong dumanda. Take note ha, kailangan ay PEC ang gagamitin sa pag-send ng email. Raga ay umaasa ako na naging malino sa iyo ang instructions na iyan, yung information na pinag-usapan natin. Are, pahabol na information, unsolicited advice. Para naman doon sa iba na until now ay hindi nag-a-adjourna ng kanilang karta di soggiorno na ilimitata pa din ang nakalagay dahil para sa kanila ay wala pa naman daw 10 years mula doon sa data di relasyo. Although tama naman iyan pero huwag mong sasagadin. Example, baka kapag 9 years na ay saka ka pala ang mag-a-adjourna. Ang tinutukoy natin ay yung mga holder ng permeso di soggiorno lungo periodo UE na ilimitata pa rin yung kanilang hawak sa ngayon. Medyo riskyoso ang ganyang senaryo. Lalo pa, aware naman tayo dito, ang tagal ng processing ngayon at ang tagal bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno. Madami mga cases na 1 taon ang nalipas o maaaring higit pa bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno. Baka kapag sinagad mo yung 10 years bago mag-adjourna at nagtagal bago maretiro ang bagong permeso di soggiorno ay baka umabot na sa lampas 10 years ang iyong karta di soggiorno dahil sa tagal lang ipinaghihintay ng pagretiro. Ang ganyang senaryo ay maaaring magdulot ng mga problema sa mga dokumento at sa residensya. Kaya, kung pwede naman at ikaw naman ay mayroong budget, siyempre melyo na mag-adjourna prima possibile para maiwasan ang maaaring maging hassle sa iyong permeso di soggiorno. Pero, at the end of the day, it is still up to you. Ikaw pa rin naman ang magdidesisyon. Total naman ay dokumento man naman yan. Tayo ay nagpapayo lang. Yun talaga, sana ay naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Salamat sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!